Birhen na doktora 3 beses na inangkin ng sundalo at pinangakuan na pakakasalan. Pero makalipas ang 5 taon, muli silang nagkita. Nagulat at hinanap ang anak daw nila. Mabilis na binuksan ni Ingrid ang pinto ng kwarto nang makarinig siya ng halinghing mula sa loob. Nabitawan niya ang hawak na libro nang makita ang eksena. "Dok?" Tawag ng kanyang kaibigan na si Rowena. Naagad tumayo mula sa upuan upang magbihis kasama ang kalaguyo nitong lalaking nurse. Tumalikod si Ingrid upang hindi makita ang mga hubad ng katawan ng mga to. Maya-maya pa, dumaan sa harapan nila ang lalaking nurse at humingi ng pasensya. Napabuntong hininga na lamang siya bago hinarap ang kaibigan. "Hoy Rowena, sa dinami-rami ng lalaking pwede mong patulan, mas bata pa talaga sa'yo? Nahihibang ka na ba?" Ngumiti lamang sa kanyang kaibigan at nakuha siyang kindatan. Lumapit ito at ipinulupot ng kamay sa braso niya. "He's super sexy, alam mo, Dok. Mas bitter ka pa sa ampalaya. Pareho na nga tayong 30 pero never pa kitang nakitang nakikipag-date. Hindi ka ba nalulungkot? Dahil yung bulaklak mo tuyong-tuyo na." Pangasar pa ni Rowena. Mabilis na dinampot ni Ingrid ang libro at mahinang hinampas ang kaibigan dahil sa mga sinabi nito. "Hindi ako nalulungkot na mag-isa ako. Sakit lang sa ulong mga lalaki, no? Hanggang crush lang kaya kong maramdaman." Napakunot na si Rowena. "Ano ka? Bata? Makinig ka sa akin, Ingrid. Trust me, malungkot ang mag-isa. Ayaw mo bang maranasan ang tulad ng love story ng parents mo? Kahit nasa 50s na ang mga to, mahal na mahal pa rin nila ang isa't isa. Malungkot ang hindi madiligan." Saad pa ni Rowena. Napailing si Ingrid at hinilot ang sentido. "Sumasakit lang ang ulo ko sa'yo. Magkaka-AIDS ka sa ginagawa mo niyan. Ikaw dapat ang magsettle at hindi kaya magpakasal ka na. Huwag mong guluhin ang love life ko. Huwag mong problemahin." Tumawa na lamang si Rowena at agad na lumayo sa kanya. "Marriage is not my thing, you know. Doktor ako. Bago ako makipagtsurvahan, syempre, gumagawa ko ng mga test. Yung nurse na yun, 3 weeks na kaming dalawa." Saad pa ni Rowena. "Ay nako, sumasakit lang talaga ang ulo ko sa'yo. Magpapahinga na nga lang ako. Susulitin ko ang bakanteng oras na magpahinga." Saad ni Ingrid. Akmang babagsak na si Ingrid sa kama. Nang muling kumapit sa kanya ang kaibigan. "Punta tayo sa club." Aya pa nga nito. Agad namang tinulak ni Rowena ito. Pasado 8:00 ng gabi at ang gusto niya lang talaga ay matulog at magpahinga dahil siguradong buong maghapon na naman siyang nasa operating room bukas. "Ayoko. Gusto ko lang magpahinga. Ikaw na lang ang pumunta doon." "Sa ayaw at sa gusto mo, sasamahan mo ko, doktora." Napahilamos na lamang ng mukha si Ingrid. Dahil sa kakulitan ni Rowena, kumuha ito ng damit sa drawer at nang madampot ang pulang dress, tinapon ito sa kanya. Hindi na siya nakipagtalo pa dahil alam niyang matatalo lang siya. "Ang sexy mo naman, doktora." "Tigilan mo nga ako, Rowena. 10:00 babalik na tayo dito sa ospital." Saad ni Ingrid. "Yes, boss." Sagot naman ni Rowena. Nakasimangot si Ingrid nang lumabas sila sa fire exit. Tulad niya, nakasuot din si Rowena ng maiksing dress na kulay itim at sandal na mataas ang takong. Kotse nito ang ginamit papuntang club. Sabi nila, marami daw pogi doon. Mukhang madidiligan na naman itong bulaklak ko. Saad pa ni Rowena. Napairap na lamang siya sa narinig. Kahit ilang beses na niyang pinagsabihan ng kaibigan, hindi ito nakikinig. Kahit siguro, alugin niya ang ulo nito, wala pa ring mangyayari. Nang marating nila ang sikat na club sa Maynila, mabilis na bumaba si Rowena upang pagbuksan siya ng pinto. Sa labas pa lang,
rinig na ni Ingrid ang musika at hiyawan mula sa loob. Mabilis siyang kumapit sa braso ni Rowena. Huling beses kasi na pumunta sila sa isang club dito sa Maynila na haras siya ng isang lalaking lasing. Mabuti na lang at na-rescue naman siya ni Rowena na tinuhog ang gitna ng lalaking humaras sa kanya. "Huwag kang bibitaw sa akin, Ingrid. May strawberry ka pa naman," saad ni Rowena. Matalim na tinignan ni Ingrid ang kaibigan dahil sa pagbibiro nito sa kanya. Pero pinagtawanan lamang siya nito. Malapit sa counter ang napili nilang upuan. Malayo sa dance floor at usok ng sigarilyo na ayaw ni Ingrid. "Teka Rowena, saan ka pupunta? Kakasabi mo lang sa akin na huwag akong lalayo sa iyo tanong ni Ingrid. "Sa dance floor lang ako, babalik din ako kagad." Napahilamos na lamang siya ng mukha dahil sa stress nang umalis na ito. Kung nasa quarters lang siya ngayon, siguradong tulog na siya. May lumapit sa kanya na isang babaeng waiter at tinalok siya ng alak. Umiling naman siya. Hindi siya pwedeng pumunta sa ospital ng lasing. Mga 2 tagay lang ang kaya niyang inumin dahil agad nga siyang nalalasing. "Strawberry juice lang sa akin." Nakangiting wika ni Ingrid sa waiter. Tumango naman ito at umalis. Maya-maya dumating na ang order niya. Agad niyang kinuha ang glass at sumipsip dito. "Teka, nasaan na ba yung bruhang yun?" Bulong ni Ingrid sa kanyang isipan nang hindi niya mahanap si Rowena sa dance floor. Nagdesisyon siyang pumunta doon. Inubos niya muna ang strawberry juice bago tumayo, ngunit ilang hakbang pa lang nakaramdam siya ng pagkahilo. Ang kanyang mga paningin ay lumabo. "Teka, strawberry juice lang naman ang ininom ko Bakit ganitong nararamdaman ko?" Nagtatakang tanong ni Ingrid sa kanyang sarili. Napalingon siya sa waiter at lumiwanag bigla ang kanyang paningin nang makita ang matandang lalaki na binibigyan ng pera ang waiter na naghatid sa kanya ng juice. Mukhang pinagkalulo nga siya ng babaeng waiter. Kahit pagewang-gewang siya, sa paglalakad mabilis siyang naglakad paakyat sa ikalawang palapag. Pinapangako niya sa sarili na hinding-hindi na talaga siya pupunta sa club at bar. Napakapit siya sa doorknob ng pinto ng isang kwarto. Hindi lang pagkahilo ang nararamdaman ni Ingrid, kundi pati ang init na bumabalot sa kanyang katawan. Biglang bumukas ang pinto, na ikinagulat niya at bumagsak siya sa dibdib ng isang lalaki. Naramdaman niyang pumulupot ang braso nito sa bewang niya. Inangat ni Ingrid ang kanyang ulo para pagmasdan ng lalaki pero hindi niya ito maaninag ng maayos. "Doktor ako. Puputulin ko yung talong mo sa oras na ipasok mo yan sa bulaklak ko." Pabulong na sabi ni Ingrid, pero may diin. Malakas naman na tumawa ang lalaki, tinawakan ng isang pisngi niya. "Doktora, sundalo ako. Pag ginawa mo yun, ikukulong kita. Ikaw itong bigla na lang sumulpot sa pintuan ko. Tapos ako pa itong pagbabantaan mo?" Nakangising sabi ng lalaking sundalo. Umawang ang labi ni Ingrid nang tumitig siya sa mga labi nito. Nawala na siya sa katinuan dahil inangkin niya ang labi ng sundalo. Ramdam niya ang pagkagulat nito hanggang sa marinig na lamang niya ang pagsara ng pinto sabay sandal sa kanya sa pintuan at marahas na inangkin ang kanyang labi. Ang kaninang pinag-aawayan nila ni Rowena mangyayari na. Madidiligan na ata siya. Samantala, naging mabilis ang pangyayari. Natagpuan na lamang ni Ingrid ang sarili na humihikbi sa matinding sakit na maramdaman ang dahan-dahang pagpasok nito sa pagitan niya. Hindi niya gaanong maaninag ang mukha ng lalaki dahil tanging lampshade lamang ang nagsisilbing ilaw sa loob ng silid. Dagdag pa ang hilo at init na nararamdaman niya. Samantala, "Teka, masakit! Ayoko na!"
Sigaw ni Ingrid. Ngunit tumiling si Victor, ang sundalong umaangkin sa kanya. Ang misyon ng buong team nila ay sugpuin ang rebelde sa Santa Estrella sa timog ng Visayas. Bago sila pumunta sa probinsya, ay nakuha ng mga kasamahan niya na sumaya. Wala naman siyang nagawa nang hinila nga siya ng mga ito. Hindi pa nga sagad tapos ayaw mo na kaagad. Mag-e-expand din yan. Teka, anong tingin mo sa akin, Lobo? Tanggalin mo na. Baka malaki yan eh. Humihingal pa na sabi ni Ingrid, ngunit tumiling lang si Victor. Relax ka lang. Ikaw itong unang nanghalik sa akin, isipin mo na lang na nagde-demo tayong dalawa. Namula ang buong mukha ni Ingrid sa mga narinig. Anong? Hindi na natuloy pa ang sasabihin ni Ingrid nang bigla siyang halikan ni Victor, kasabay ang pagpasok nito ng buong buo. Sa una ay mabagal ang galaw nito hanggang sa bumilis. Tanging halinghing lamang ang naririnig sa apat na sulok ng kwarto. Pasado 3:00 na ng umaga nang tigilan ni Victor si Ingrid. Wala na siyang balak matulog dahil gusto niyang pagmasdan ang mukha ng dalagang inangkin niya. Napangiti siya at hinaplos ng marahan ang mukha ni Ingrid. Pabalikan kita, wika ni Victor. Kinapa niya ang kwintas kung saan naroon ang singsing na galing mismo sa kanyang yumaong ina. Bago ito namatay, hiniling nito na magkaroon siya ng sariling pamilya. At itong singsing ang ibibigay niya sa babaeng pakakasalan niya. Dahan-dahan niyang sinuot ang singsing sa daliri ni Ingrid. Medyo maluwag kaya sana ingatan mo, doktora. Pabalikan kita dahil sigurado akong may mabubuo. Dagdag pa ni Victor at hinalikan ng noo ni Ingrid. At kinuna nito ng larawan bago niya lisanin ang kwarto at sumakay sa taxi. Kinapa niya ang cellphone sa kanyang pantalon pero ibang nahawakan niya. Panty yun ni Ingrid. Napangiti siya ng pilyo. Mukhang souvenir ito para sa kanya. Dumiretso siya sa headquarters dahil ngayong araw na ang pag-alis nila papunta sa Santa Estrella. Babalikan kita, bulong ni Victor sa kanyang isipan. Nagising si Ingrid na malakas ang alarm ng cellphone. Agad siyang bumangon at tumalis sa kama ngunit nang maramdaman niya ang kirot sa pagitan ng kanyang mga hita, bumalik siya sa kama. Anong nangyari? Naguguluhang tanong ni Ingrid sa sarili. Nabaling ang kanyang tingin sa pulang mansya sa puting kumot. Laglag ang kanyang panga. Kahit hindi niya maalalang nangyari kagabi, sigurado siyang hindi na siya birhen. Napahilamos siya sa mukha at hindi napigilang umiyak. Ang huling naalala niya ay ang waiter na naglagay ng gamot sa kanyang strawberry juice. Wala namang mangyayari, Ingrid, kung iiyak ka pa, sabi niya sa sarili. Huminga siya ng malalim at pinunasan ng luha. Nang biglang napatingin siya sa singsing na nasa kanyang daliri. Dahan-dahan niya itong tinanggal at pinagmasdan. Pink diamond ring yun. Teka, nag-propose ba yung lalaki na ka-one night stand ko kagabi? Totoo ba tong diamond? Kinagat niya ang diamond sa gitna at nang makumpirma niyang tunay ito, napasinghap siya. Kabayaran ba to dahil inangkin niya ang fresh kong bulaklak? Sabi pa ni Ingrid habang nakatulala sa singsing. Muling tumunog ang alarm ng cellphone, kaya kahit masakit ang nasa pagitan ng kanyang hita ay inayos niya ang sarili. Nasaan yung panty ko? Yumuko siya at sumilip sa ilalim ng kama para hanapin ito pero hindi niya makita. Pati ba naman ang panty ko inangkin? Sabay tampal ni Ingrid sa noo niya. Ano bang kamalasan to? Lalabas ako ng kwartong to na wala man ng panty. Inis niyang sinabunutan ang kanyang buhok at mahinang tumili. Pinangako niya sa sarili na hindi siya pupunta sa bar at club ulit. Pagkatapos niyang magbihis, nilisan niya ang club. Pulang-pula ang mukha niya habang sumakay ng taxi. Hanggang marating niya ang ospital
Dumaan siya sa fire exit at mabilis siyang naglakad papunta sa quarters. Nang makapasok agad niyang kinuha ang tuwalya at pumunta sa banyo para maligo. Inabot ng 1 oras bago siya nakalabas. Inayos ang sarili at lumabas ng kwarto at dumiretso sa hallway. Sumalubong sa kanya si Rowena na umiiyak. Kausap ang lalaking nurse. Nakalaguyo nito kagabi. Baka ano nang nangyari sa kanya? Kasalanan ko to eh. Tumawag na tayo ng pulis. Baka kinidnap na siya. Bakit hindi nahagip si Ingrid ng CCTV sa club? Kawawa naman ang kaibigan ko. Napangiti na nga lamang si Ingrid sa narinig. Dahan-dahan ang kanyang mga hakbang at ginulat si Rowena. Pero hindi niya dapat ginawa dahil napasigaw ito ng kabastusan kaya agad niyang hinila palabas ng ospital. Hoy, saan ka ba galing? Sobrang nagalala ako sa iyo ah. Iniwan mo ba ako? Sumama ka sa lalaking na-meet mo kagabi. Sunod-sunod na tanong ni Rowena. Hindi sanay magsinungaling si Ingrid pagdating sa kaibigan. Kaya nang marating nila ang playground na walang tao, kinuwento niya ang lahat maliban sa singsing na nasa daliri niya. Tuwang-tuwa ako, Ingrid. Kailangan nating i-celebrate ang unang dilig mo. Sabi ni Rowena habang natatawa. Agad namang binatukan ni Ingrid si Rowena. Maya-maya pa, napatingin siya sa isang batang babae na umupo sa swing. Nakaramdam siya ng kakaibang pagkasabik. Hindi niya namalayang, hinahaplos niya na pala ang kanyang tiyan. Gusto ko nang magkaanak, sabi ni Ingrid sa kanyang isipan. Ang kanyang hiling ay natupad dahil makalipas lamang ang 2 linggo at mahigit na laman niyang nagtatalang taon na siya. Kay Rowena niya unang sinabi ang lahat. Ikalawa sa mga magulang niyang nasa Amerika, kaya wala siyang choice kundi ang kumuha ng leave at pumunta sa Amerika nang sabihin ng mga magulang niya. Makalipas ang 4 na taon, matagumpay na itinaguyod ni Ingrid ang kanyang anak na si Yvette Louise Flores. 3 taon silang namalagi sa Amerika at umuwi rin sila ng Pilipinas ng 1 taon kasama ang mga magulang ni Ingrid para maalagaan si Yvette habang siya ay nagtatrabaho. Yvette, babalik din kagad si mommy ha. Makakasama mo muna sina grandma at grandpa. Ayos lang ba yun sa'yo? Tanong ni Ingrid sa kanyang cute na anak at nakangiti habang hinahaplos ang maliit nitong ulo. Ayos lang po, Mommy. Ingat po kayo dun, ha? Nakangiting sagot ni Yvette sa kanyang maliit na boses. Nasa airport sila ngayon at paalis na si Ingrid papuntang Santa Estrella. O sige, sweetie. Pagbalik ko pupunta tayo ng beach. Gusto mo ba yon? Masayang tanong ni Ingrid. Pilit na itinatago ang lungkot sa kanyang boses. Yay! Beach po! Opo, Mommy. Gusto ko po yun. Natawa na lamang si Ingrid at kiniliti ang kanyang anak. Paulit-ulit niya itong hinalikan sa pisngi at niyakap ng mahigpit. Namimiss na ang kanyang makulit at chubby na anak. 2 buwan siya sa probinsya para tumulong sa mga nangangailangan dulot ng giyera. Ingrid, let's go! Tawag ni Rowena. Mag-iingat ka, anak. Mag-update ka palagi. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Malungkot na sabi ng ina ni Ingrid habang kinakarga si Yvette. Opo, Mommy. Kayo na pong bahala kay Yvette ha. Anak, huwag kang magpasaway ha. Kahit wala ako sa tabi mo, mag-video call tayo palagi bago ako matulog. Hindi po ako magiging makulit, Mommy. Bye-bye po. Ingat po kayo. I love you. Pinunasan ni Ingrid ang mga luhang pumatak sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng kanyang anak at hinalikan iyon. Hindi niya kayang malayo kay Yvette, ngunit kailangan siya ng mga to at tao sa Santa Estrella. Muli niyang hinalikan ang anak at tuluyan nang nagpaalam. Habang naglalakad siya, papunta sa boarding gate, tuloy-tuloy ang pagbagsak ng mga luha niya at mas lalo siyang napaiyak nang marinig ang maliit na boses ni Yvette na tinatawag siya.
Mommy, huwag kang makakalimot Beach po tayo. Huminto siya saglit at nilingon ang anak. Itinaas ang dalawang kamay para gumawa ng hugis puso. Gumanti naman ng parehong kilos si Yvette at nakita niyang nakangiti ang bata. Ngunit may luha na rin sa mga mata. Ingrid, tara na. Tawag ni Rowena. Mamimiss ko ang anak ko kahit 2 buwan lang tayo sa probinsya. Parang 2 taon din ito para sa akin. Ang hirap. Hay, halika na nga. Baka magbago pa ang isip ng anak mo at hindi ka pa payagang umalis. Sad na lamang ni Rowena. Napasimangot si Ingrid. Ngunit sumama na sa kaibigan. Nang makapasok sila sa eroplano, agad niyang kinuha ang cellphone at tinignan ang mga videos at larawan ni Yvette. Maya-maya pa nakaramdam siya ng antok at nakatulog at nagising na lamang nang tapikin siya ni Rowena. Ingrid, andito na tayo. Lumapag sa airport ng Santa Estrella. Hindi pa doon natapos ang biyahe nila dahil sumakay pa sila ng bus patungo sa kanilang destinasyon. 3 team ang nakasakay ng bus. Ingrid, siguradong maraming poging sundalo doon. Pabulong pa, nasabi ni Rowena. Inirapan siya ni Ingrid at tumugon. Siguro kahit rebelde basta pogi papatulan mo no. Sad pa nito. Ikaw, ano game ka ba? Malay mo may pogi ding sundalo para sa'yo, diba? Basta, tumahimik ka na nga lang, Rowena. Huwag mo na naman akong idadami sa kalokohan mo. Seryosong tugon ni Ingrid. Pinagtawanan lamang siya ng kanyang kaibigan. Hindi siya nagpunta sa Santa Estrella para hanapan ng tatay ang anak niya. Nandito siya para lumigtas ng buhay. Habang nasa gitna sila ng biyahe, biglang humarang ang isang jeep sa harap ng kanilang bus. Kaya napahinto ito. 7 armadong lalaki ang bumaba mula rito. Patay. Mukhang mga rebelde yan. Sigaw ni Rowena na naging dahilan ng pagpanik ng mga pasahero. Ganon na rin si Ingrid. Hindi pa nga nagsisimula ang kanilang misyon. Mukhang misyon ng mga rebelde ang mauuna. Yun ang patayin sila o gawing hostage. Kinalabit ng mga ito ang gantilyo nang hawak nila at diretso sa 2 gulong na nasa harapan. Mga ilang segundo pa, biglang nagsitakbuhan pabalik ang mga rebelde at sa jeep at mabilis na umalis na sinundan ng 2 military truck. Ligtas tayo! May mga sundalo! Sigaw ni Rowena na naging dahilan para bumalik ang pag-asa ng mga pasahero. Napatingin si Ingrid sa likuran ng bus at nakitang paparating na sundalo. Nakahinga siya ng maluwag. Kanya-kanya silang pagkuha ng bag at bumaba sa bus at agad naman silang sinalubong ng mga sundalo. Isang matangkad na lalaking lumapit sa kanila. Nilingon ito ni Ingrid, ngunit hindi niya makita ang mukha dahil sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mga mata. Dagdag pa, ang sombrero na suot nito upang matakpan ang kalahating mukha niya. Sinong mga pasahero? Malamig na tanong ng sundalo. Ingrid, ang gwapo, yummy! Bulong pa ni Rowena nang makita nito ang kabuuan ng mukha ng sundalo. Tumahimik ka nga, baka ipahamak tayo ng bunganga mong yan eh. Suway ni Ingrid sa kaibigan. Mga doktor kami at kasama namin ang ilang nurses. Malambing na sabi ni Rowena at tila sinusubukan pang akitin ang sundalo. Lumingon ang sundalo sa direksyon nila at doon na nasilayan ni Ingrid nang tuluyan ang mukha ng sundalo. Umawang ang kanyang labi nang mapagmasdan niya ito, pakiramdam niya rin tila familiar sa kanya ang sundalo. Biglang kumalabog ang puso niya nang tumitig din ito sa kanya ng sobrang tagal at bahagyang yumuko para pagmasdan siya. Take na po ang kaibigan ko! Sigaw nga ni Rowena na nagpainit sa pisngi ni Ingrid. Tumikhim ang sundalo, tinayos ang tindig at tumalikod. Baliw ka ba? Bakit pa sinabi yun? Galit na bulong ni Ingrid. Pakiramdam niya,
ay nais niyang maglaho sa lupa dahil sa kahihiyan. Baka bet ka. Ikaw, bet mo rin ba, doktora? Tila nangasar na sad pa ni Rowena. Kinurot ni Ingrid si Rowena. Ngunit tumawa lamang ito. Muling nagsalita ang sundalong tinawag na captain at inutusan sila na sumakay sa military truck. Sumunod naman sila at nilagay sa truck ang kanilang mga gamit. Sa lapag na lang ako upo, sabi ni Ingrid nang mapansin niyang wala ng bakanting upuan. Sa akin siya sasakay. Malamig na wika ng sundalo at nagulat si Ingrid at napatingin dito. Ang tono ng boses nito ay seryoso at matigas na tila walang ibang pagpipilian si Ingrid kundi ang sumama. Inagaw din ito ang hawak niyang maleta. Alagaan niyo po ang kaibigan ko ha. May naghihintay po sa kanya sa pag-uwi. Biro pa nga ni Rowena na muling nagpainit ng mukha ni Ingrid. Napayuko siya, napahiya sa mga pinagsasabi ng kaibigan. Maya-maya pa umalis na ang truck at silang dalawa na lang ang naiwang dalawa. Sumunod naman si Ingrid sa sundalo nang magsimula itong maglakad patungo sa military jeep na tama lang para sa kanilang dalawa. Nilagay nito ang maleta sa likod at pagkatapos ay inalalayan siya nito na umakyat. Ngunit tumanggi siya at nang makaupo ay sumiksik sa pinto. Rinig ni Ingrid ang pag-check nito sa kanya. Ini-start na nga nito ang engine at nilisan ang lugar. Habang nasa biyahe, hindi mapakali si Ingrid. Pakiramdam niya, familiar talaga ang sundalong to. Ngunit hindi niya matandaan kung saan niya ito nakita. Napalundag siya nang magsalita ito. Doktora, asan ang anak natin? Malamig ngunit malinaw na tanong ng sundalo habang diretso itong nakatingin sa mga mata ni Ingrid. Napasinghap si Ingrid sa tanong ni Victor. Tinabi nito ang kanilang sasakyan sa gilid at huminto. Hindi mo ba ako maalala, doktora? Kung gano'n ipapaalala ko sa iyo kung paano kita inangkin. Dahilan para magkaroon ng bata sa tiyan mo. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi kita maintindihan. Wala tayong anak. Nauutal na sagot ni Ingrid. Sa kanyang isip may bumubulong na baka nga itong lalaking umangkin sa kanya at ang ama ng kanyang anak. Pero hindi siya pwedeng magpadalos-dalos sa desisyon dahil hindi niya talaga ito nakilala. May naglaro man sa kanyang isipan na hindi ito ang unang beses na nakita ang sundalo, kailangan pa rin niyang mag-ingat. Hindi ako gumamit ng kondom kaya sigurado akong merong mabubuo. Mariin na saad ni Victor. Uminit ang magkabilang pisngi ni Ingrid. Gusto niyang untugin ang kanyang ulo o hindi kaya isampalin ang kanyang sarili para magising sa bangungot na to. Sige, sabihin na natin na ikaw nga ang naka one night stand ko. Pero hindi sapat ang konklusyon mo na meron ngang nabuo. Hindi yan bomba na pag tinapon mo isasabog, magkaiba yon. Palaban naman saad ni Ingrid. Huwag ka nang magsinungaling pa sa akin. Dahil may nangyari sa ating dalawa. Makalipas ang 1 buwan, bumalik ako sa Maynila at hinanap ka sa mga ospital hanggang sa matagpuan ko kung saan ka nagtatrabaho. Pero ang sabi nila, nagtungo ka raw ng Amerika dahil doon mo gustong lumaki ang pinagbubuntis mo. Na ako ang ama, ilang taon na akong sundalo pero wala pang nakasalisi sa akin. Isang babae lang pala ang gagawa nun. At ikaw yon, Doktora Ingrid Flores. Napahawak si Ingrid sa kanyang noo. Hindi niya kinayang mga narinig. Ayos ka lang ba? Tila concerned na tanong ni Victor. Mukha ba akong ayos sa paningin mo ha? Hindi pa rin ako naniniwala na ikaw ang ama ng anak ko. Tinakpan ni Ingrid ang kanyang bibig nang maisip niyang parang sinabi na rin niyang may bata ngang nabuo. Napangisi si Victor at akmang hahawakan niya ito pero mabilis niya itong sinampal. Nagulat naman siya sa kanyang nagawa. Mukhang ibang sorpresa palang matatanggap ko sa iyo, Doktora. Gusto kong makita ang anak natin. Kung nasa Maynila siya, pupuntahan ko siya kahit ngayong araw. Mariin na saad nito. Hindi pwede.
Hindi mo pwedeng biglain si Yvette. Halos pasigaw naman na saad ni Ingrid. Ang cute ng pangalan ng anak natin, Doktora. Saad pa ni Victor. Muling tinakpan ni Ingrid ang kanyang bibig. Tuluyan na niyang nilaglag ang kanyang sarili sa harapan ni Victor. Mabuti naman, Doktora. Hindi mo na tinatanggi na nagkaanak nga tayong dalawa. Huwag kang magalala. Babagalan ko ang lahat para maintindihan ang anak natin. Wala pa nga akong sinasabi na pumapayag ako, di ba? Kailangan ko pa ng ebidensya. Saad naman ni Ingrid. Maraming ebidensya na pwedeng magpatunay na ako lang ang lalaking unang nakaangkin sa'yo. Nasaan ang singsing na binigay ko? Ha? Suot ni Yvette. Muntik na kasing mawala sa daliri ko kaya ginawa kong kwintas. Nagulat si Ingrid nang hawakan ni Victor ang dalawa niyang kamay. Sabik na sabik akong makita ang anak nating dalawa. Pumunta ako ng Amerika, kaagad nang malaman kong nandun ka. Pero hindi talaga kita mahanap eh. Akala ko hindi na kita makikita. Pero ikaw pala itong lalapit sa akin. Pinagtagpo pala muli tayo ng tadhana. Nakangiting sabi ni Victor. Agad namang nakaramdam ng kakaibang tensyon si Ingrid sa kanyang isipan nang tumagal ang titig niya sa maaliwalas na mukha ni Victor. Tumikhim siya at binawi ang kanyang mga kamay na hawak nito. Hindi pa nga tayo nagpapakilala. Ako nga pala si Victor Luis Zamora. Bukas tumungo tayo sa Maynila gamit ang eroplano. Gustong gusto ko nang makita ang anak natin, Doktora. Ingrid na lang itawag mo sa akin. Pag tayong dalawa lang. Bukas hindi pwede dahil magsisimula pa ang misyon ko. Baka sa susunod na araw na lang, Victor. At bibigyan ko rin ng oras ang sarili ko na unawain ang mga nalaman ko mula sa'yo. Isa pa, kung pwede, walang makakaalam na ikaw ang ama ng anak ko. Uminit ang magkabilang pisngi ni Ingrid pagkatapos niyang ipaliwanag kay Victor ang nais niyang mangyari. Of course, ikaw ang masusunod, Doktora. I mean Ingrid. Nakangiting wika ni Victor at mas lalong uminit ang pisngi ni Ingrid. Para na siyang kamatis sa sobrang pamumula ng kanyang muka. Bigla siyang napasinok kaya tinakpan niya ang kanyang bibig pero hindi pa rin tumigil ang kanyang pagsinok. Malakas na tumawa si Victor at nakuha siyang asarin. Gusto niyang pagsabihan ito pero patuloy lamang siya sa pagsinok. Oo nga pala Ingrid. Bukod sa anak natin, excited rin naman akong makita ka. Sa unang pagkikita natin noon, dinemo mo pa nga baka malak tayong dalawa, di ba? At sa pangalawang pagkakataon na pagkikita natin ngayon, sinabi mo na hindi ka mabubuntis, Ingrid. Mataas ang kumpiyansa ko na mabubuntis kita at makapal din ang mukha ko para sabihin sa'yo na gusto kitang ligawan na mauuwi rin sa kasal. Diretsahang saad ni Victor at wala nang paligoy-ligoy pa. Laglag tuloy ang panga ni Ingrid sa mga revelation na ibinulgar ni Victor. Lumapit ito sa kanya at itinaas ang isang kamay nito para ilagay sa noo niya. Habang ang isang kamay naman nito, inilagay sa noo nito. Nilalagnat ka ba? Sobrang init mo ah. Pulang-pula ang buong mukha mo. Tanging sinok ang naisagot ni Ingrid kaya muli siyang pinagtawanan ni Victor. Gusto ko nalang maglaho sa sobrang kahihiyan. Bulong ni Ingrid sa kanyang isipan habang pinagmamasdan si Victor na patuloy pa rin sa pagtawa. Kasabay ng pagkalabog ng kanyang puso ng sobrang lakas. Nang tumigil si Victor sa pagtawa at pinagmasdan siya. Umiwas siya ng tingin at inalis ang kamay nito nasa kanyang noo. Pinagmasdan siya. Pakiramdam ni Ingrid lalagnatin siya ngayong araw. Sumiksik siya sa pinto nang marinig ang pagtunog ng makina ng military jeep. Sa kalagitnaan ng biyahe, ramdam niya ang minsang pagtitig ni Victor at ang malawak na pagngiti na para lamang sa kanya. Pagkaraan ng ilang minutong biyahe, narating nila ang ospital na binabantayan ng ilang sundalo sa harap ng gate. Maliit lamang ang ospital, kaya ang mga pasyenteng hindi malubha ang kondisyon ay pansamantalang nasa mga tent para alagaan.
Sumaludo ang mga sundalo sa kanila. Napakunot si Ingrid nang mapansin ang ngisi ng mga sundalo na tila nakatuon kay Victor. Kanina'y nakatingin ito sa tabi niya. Ngunit ngayon, napansin niyang malamig nitong aura. Nang mapalingon ito sa kanya, bigla itong ngumiti ng bahagya. May topak yatang isang to eh. Bulong pa nga ni Ingrid sa kanyang isip. Pagkapasok nila ng ospital, mabilis na bumaba si Victor at binuksan ang pinto para sa kanya. Nagpasalamat siya rito. Ngunit maya-maya pa'y narinig niya ang sigaw ni Rowena. Kaya't mabilis siyang lumayo kay Victor, makagawan pa sila ng issue. Ingrid, masarap bang makasakay kay Pogi? Pangasar pa nga ni Rowena at pinandilatan niya ito at tinalikuran na lamang bago mabilis na naglakad papasok sa hallway ng ospital. Humabol naman si Rowena, patuloy siyang kinukulit. Buong maghapon, nasa emergency room si Ingrid. Dapat sana'y bukas pa siya magsisimula pero kinailangan siya kaagad. Nang sumapit naman ang 6:00 ng gabi, tsaka lang siya nakalabas ng emergency room. Umupo siya sa metal na upuan, sumandal sa pader at ipinikit ang mga mata. Miss na kita, Yvette. Nakangiting bulong ni Ingrid at dahan-dahan niyang minulat ang mga mata. Dinukot niya ang cellphone sa bulsa ng kanyang white coat at napangiti habang tinitignan ang litrato nila ni Yvette. Pareho silang naka-swimsuit at nakaupo sa buhangin. Ngunit naglaho ang kanyang ngiti nang mapansin ang 2 pares ng military boots sa harapan niya. Dahan-dahang umangat ang tingin niya at nakita si Victor nakangiti sa kanya. Nakasuot ito ng itim na t-shirt at cargo pants. Inabot nito sa kanya ang isang plastic. Mukhang ngayon ka lang nakapagpahinga. Take this. Saad ni Victor. Sunod-sunod na napaubo si Ingrid. Na marinig nga ang malambing na boses nito, kaya naman mabilis siyang umiwas ng tingin. Nagulat siya nang umupo ito sa tabi niya, kaya't bahagya siyang umatras. May virus ba ako, Ingrid? Takang tanong pa nga ni Victor. Hindi niya sinagot ang tanong nito. Bagkus, mabilis na tumayo at takmang tatalikuran niya si Victor nang hinawakan nito ang kanyang pulso. Nakakatampo ka naman, doktora. Pagkatapos kitang hanapin sa buong ospital para ibigay itong binili kong pagkain dahil concerned ako sa kalusugan mo. Iiwan mo lang ako na hindi man lamang tayo nakakapag-usap kahit isang oras? Nanginig ang mga kamay ni Ingrid at ramdam niya ang pag-init ng kanyang pisngi at ang malakas na tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nanlaki ang mga mata niya nang marahan siyang hinila ni Victor paupo sa tabi nito. Just 2 minutes, doktora. I mean, Ingrid. Napatango na lamang siya, tumiwas ang tingin kay Victor. Nilagay nito ang plastic sa hita niya at nang silipin niya ang laman, nakita niyang may mineral water at sandwich doon. Bigla siyang natakam. Kinuha ito mula sa plastic. Bakit ganyan siya makatitig? Iniisip niya bang matakaw ako? Tanong pa ni Ingrid sa isip niya habang inunguya ang sandwich. Gustong-gusto kong nakikita ang anak natin. Gusto ko siyang mahawakan at mayakap. Napalingon siya kay Victor dahil sa sinabi nito. Kita niya ang determinasyon sa mga mata nito at gusto rin niyang makita at mayakap si Yvette. Nang muli itong ngumiti sa kanya ay agad niyang iniwas ang mga mata at tinuon na lamang ang atensyon sa pagkain ng sandwich. Lumipas ang 2 minuto, hindi na muling nagsalita pa si Victor. Nang lingunin niya ito, nakita niyang nakapikit ang mga mata. Mukhang nakaidlip at pinagmasdan niya ito mula leeg hanggang mukha. Tama nga si Rowena. Gwapo ka nga. Bulong nga ni Ingrid. Bigla siyang nagulat nang ngumiti si Victor at dahan-dahang dinilat ang mga mata. Gising ka? Tanong ni Ingrid. Gising na gising ako at malinaw din ang pandinig ko. Agad na tumayo si Ingrid at mabilis na naglakad palayo. Naririnig niya pa ang mahinang tawa ni Victor sa kanyang likuran.
Nang marating niya ang kanyang silid, agad siyang pumasok at napasandal sa pinto at hinawakan ng kanyang dibdib. Ramdam pa rin ang malakas na tibok ng kanyang puso. Ano bang nangyayari sa akin? Para akong atakihin sa kaba. Bulong pa niya sa kanyang sarili. Litong-lito sa biglang reaksyon ng katawan niya. Inis niyang sinabunutan ang kanyang buhok habang dahan-dahan siyang naupo sa sahig. Biglang sumagi sa kanyang isip ang mukha ni Victor. Ang malambing na boses nito kapag kumakausap sa kanya. Ang mga matang kumikinang kapag nababanggit nito ang kanilang anak at ang matamis ng ngiti nito. Nababaliw na yata ako. Saad ni Ingrid. Napabuntong hininga ang babae at nagbalik lamang siya sa katinuan nang tumunog ang kanyang cellphone. Nang makitang pangalan na tumatawag, napangiti siya at agad na sumagot ito. Mommy! Masiglang bati ni Yvette sa kabilang linya. Tumayo si Ingrid at tinayos ang sarili at umupo sa kama. Ngumiti siya. Yvette, sweetheart, miss ka na ni Mommy. Miss na din po kita, Mommy. Mommy, are you okay? Sagot ng kanyang anak sa maliit na boses nito bago halikan ng screen. Natawa si Ingrid sa kilos ng anak. Kung maaari lang gusto na nga niyang bumalik sa Maynila, kinabukasan kaagad. Napahinto siya nang maalala si Victor na tulad niya ay gustong makita rin si Yvette. Sagot na nga lamang nito, I'm fine, sweetheart. Kumain ka na at pagmamasdan kita habang kumakain. Pagkatapos mong kumain, uminom ka ng gatas at kukwentuhan kita, okay? What about you, Mommy? Have you already eaten? Ngumiti si Ingrid at dahan-dahang tumango kahit isang piraso lamang ng sandwich ang nakain niya. Pakiramdam niya na puno na ang kanyang tiyan dahil sa dami ng tubig na iniinom niya. Mommy, kakain na po ako. Pagkatapos po nito, kwento po tayo ah. Of course, sweetheart. Muling natawa si Ingrid nang pinaghalikan ni Yvette ang screen. Sa buong oras, nakatutok ang atensyon niya sa kanyang anak hanggang sa makatulog ito. Good night, sweetheart. Nakangiting wika pa ni Ingrid bago pinatay ang tawag. Bumagsak siya sa kama at naramdaman ang bigat ng pagod at antok. Dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata hanggang sa tuluyan siyang makatulog. Nagising siya kinaumagahan sa malakas na alarm ng kanyang cellphone. Pagkatapos niyang iligpit ang pinaghiga niya, naligo na siya. Umabot ng 2 minuto ang tagal niya sa banyo bago siya makalabas. Magandang umaga, wika niya habang pinagmamasdan ng sarili sa harap ng malaking salamin. Naka-lab coat siya. Sa ilalim nito ay isang black long sleeves na pinarisa ng white pants. Huminga siya ng malalim bago nagdesisyon na lumabas ng kwarto at naglakad palabas ng ospital. Nang marating niya ang tent ay tinawag siya ni Rowena. Magalmusal ka na, doktora! Nakangiting sabi ng isang doktora. Ngumiti rin siya at tumupo. Tinanggap niya ang kape na inabot ni Rowena na nasa tabi niya. Naku, grabe pala ang krisis sa lugar na to, no? Kung hindi dumating ang mga sundalo kahapon, ay baka ginawa na tayong hapunan ng mga rebelde. Sabi ni Rowena na sinang-ayunan naman ng mga doktor at nurse. Napailing na lamang si Ingrid dahil sa biro ng kanyang kaibigan. Maya-maya pa, narinig nila ang sigaw at mga hakbang mula sa mga sundalong papalapit sa kanilang pwesto. Oh, yummy! Saad ni Rowena at napangiwi naman siya dahil sa narinig. Ang mga sundalo na nagja-jogging papalapit sa kanila ay naka-topless at naliligo sa kanilang mga pawis. Ang lulutong ng pandesal, ang sarap papakin. Nabilao ka naman ang babae nang muling magsalita si Rowena. Umagang-umaga nakakarinig si Ingrid ng mga hindi kaaya-aya. Pinagmasdan niya ang mga kasamahan niya. Ang mga mata ng mga to nakatuon sa mga sundalo kaya naman napahawak na lamang siya sa kanyang noo dahil mukhang nahipnotismo pa ang mga to. Sumipsip lamang si Ingrid sa kanyang kape at hindi na nga rin
Napigilan na tignan ng mga sundalo. Hindi pa nga tumatagal ang kanyang pagtitig nang may biglang humarang sa kanyang harapan. Nilingon niya ito at muntik na niyang may buga ang kape na iniinom niya nang makita si Victor na seryoso at nakakrus ang mga braso nito sa ibabaw ng dibdib. Binati naman ito ng mga kasamahan niya, maliban lang sa kanya na nakatulala pa rin. Kung tapos na kayong mag-almusal pwede na kayong bumalik sa loob ng hospital dahil may mga pasyente na darating. Napalunok naman si Ingrid dahil habang binibitawan ni Victor ang mga salitang yun, ang mga mata nito nakatuon sa kanya. Naku, pasensya, kaunting oras na lang babalik na kami sa loob. Tugon naman ng isang doktor. Parang ayoko na tuloy bumalik sa loob. Ang ganda kasi ng mga tanawin Nakakaaliw tumingin. Ang gandang pagmasdan. Siniko niya si Rowena dahil sa mga kalokohan na pinagsasabi nito. Bigla rin niyang naramdaman ang pag-init ng magkabilang pisngi niya. Dahil hindi pa rin umalis, ang tingin ni Victor sa kanya. Bago pa umabot sa pagiging kamatis ang mukha niya ay nagdesisyon siyang tumayo para umalis sa tent. Mauna na ako. Salamat sa almusal. Mabilis na sabi ni Ingrid at naglakad pa palayo. Nang makapasok na siya sa hallway ay doon lang siya nakahinga ng maluwag. Kasabay nun ang anunsyo ni Code Blue sa room 105. Kaya mabilis siyang tumakbo. Pagdating niya sa kwarto ay sinalubong siya ng nakakabahalang tanawin. Isang pasyenteng nangihina at sumusuka ng dugo. Nagmamadali siyang lumapit at tinawag ang nurse na nasa tabi nito. Anong nangyari dito? Doktora, dumating po siya kaninang madaling araw. Ngayon lang po nagsimula ang pagsusuka ng dugo. Tugon ng nurse habang inaabot ang chart na nakasabit sa gilid ng kama. Kagad na ilagay ni Ingrid ang stethoscope na nakasapit sa leeg niya at nilagay ito sa ibabaw ng dibdib ng pasyente. Mahina at hindi regular ang pagtibok, senyales ng mabilis na pagbaba ng vital signs. Sinilip niya ang chart doon, nabasa ang diagnosis. May malubhang sakit ang pasyente sa atay dahil ng pagsusuka ng dugo. Kailangan natin siyang operahan ngayon. Nag-aalalang saad ni Ingrid. Umiling naman ang pasyente. Pero doktora, wala po kaming pambayad para sa operasyon at gamot Mahinang tugon nito. Napabuntong hininga si Ingrid. Alam niyang hindi na maaaring maghintay pa ang kondisyon nito. Huwag kang mag-alala. Sagot ng ospital ang lahat ng gastusin mo. Ang mahalaga ngayon, maliligtas ka. Nabuhaya naman ang pasyente sa mga narinig. Kung ganun pumapayag na po ako, doktora. Mahina nitong sambit. Halos pabulong lamang. Agad inalerto ni Ingrid ang surgical team para sa isang emergency operation. Mabilis na dinala ang pasyente sa operating room at habang naghahanda ang team, ipinaliwanag niya ang sitwasyon. May liver cirrhosis ito, kaya't kailangan ng mabilis na tugon upang maiwasan ang mas matinding komplikasyon. Habang isinasagawa ang pre-surgical preparations, tumutok siya sa lahat ng detalye ng operasyon. Maya-maya pa, sinimulan na nila ang procedure sa maingat na pag-inspeksyon sa atay ng pasyente, hinahanap ang eksaktong pinagmulan ng pagdurugo. Sa operasyon ginamit nila ang laparoscopic surgery, isang minimally invasive technique na nagbibigay daan sa pagsasagawa ng operasyon sa pamamagitan ng maliliit na incision at paggamit ng mga espesyal na instrumento. Ang laparoscope, isang manipis na tubo na may nakakabit na kamera, ipinapasok sa tiyan ng pasyente upang makita ang loob nito. Ilang oras ang lumipas sa masinsinang operasyon at sa wakas nagtagumpay silang matigil ang pagdurugo. Matapos masiguro ang matatag na kalagayan ng pasyente, huminga ng malalim si Ingrid, ramdam ang kasiyahan na nakapagligtas ng isang buhay. Pagkatapos ng operasyon, lumabas si Ingrid mula sa operating room. Bakas sa kanyang mukha ang pagod
pero may bahid ng kasiyahan. Pumunta siya sa recovery room kung saan dinala ang pasyente. Tumigil siya sa tapat ng pinto at pinagmasdan ng pasyente na mahimbing na natutulog. May mga nakakabit na dextrose at monitoring equipment. Habang nakatayo siya doon, biglang narinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa likuran. "Impressive, doktora. Narinig ko na ilang oras ka sa loob ng operating room. Hindi madali ang kaso ng pasyente mo." Saad ni Victor. Nagulat si Ingrid at bahagyang namula nang mapansing naruroon si Victor. Hindi niya inaasahan na makikita niya ito sa ganoong pagkakataon, lalo pat malamlam at pagod na ang kanyang hitsura. "Ginawa lang namin ang dapat gawin. Isa pa trabaho namin to," sagot niya. Pilit itinatago ang pagkabigla at kaba sa presensya ni Victor. "Kung may kailangan ka, sabihin mo lang." Saad nga nito. "Salamat." Yan lamang ang naging sagot nga nito. "Oo nga pala, munti ko nang makalimutan, bukas pwede ba nating bisitahin si Yvette? Kahit sandali lang, Ingrid." Pakiusap nga ni Victor. Napahawak naman si Ingrid sa kanyang leeg, muntik niya nang makalimutan ang bagay na yon. Pinagmasdan niya si Victor. Nakikita niya sa mga mata nito na ang pagkasabik. Kinagat niya ang kanyang pangibabang labi. Kakausapin niya na lang si Rowena na kung pwede, bumisita siya saglit kay Yvette at ito muna ang bahala sa mga pasyente. "Sige, Victor," sagot ni Ingrid. Nagulat naman siya nang yakapin siya nito. Muli niya na naman naramdamang kalabog ng kanyang dibdib at pag-init ng magkabilang pisngi. Napalunok si Ingrid. Hindi maipaliwanag kung bakit ganoon na lamang ang reaksyon ng kanyang katawan tuwing nasa malapit si Victor. Ilang sandali pa, dahan-dahan din itong lumayo mula sa kanya. "Salamat talaga. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong iparamdam kay Yvette ang pagiging mabuting ama." Tumango siya ng marahan, ngunit nang makita si Rowena na papalapit, biglang nataranta. Nagpaalam na siya at mabilis na naglakad palayo. "Si Captain Victor yun. Nag-usap lang kami tungkol sa mga pasyente. Samahan mo na lang ako sa labas, nagugutom ako." Sabay hila kay Rowena palabas ng ospital. Nakahinga siya nang maluwag pagkalabas nila, ngunit dama pa rin ang kabog ng kanyang puso. Habang naglalakad sila, tumitig si Rowena sa kanya. May halong pag-usisa sa mga mata nito. "Alam mo, parang may kamukha si Captain." Saad ni Rowena. Nanlaki ang mga mata niya. Pakiramdam niya matutunaw siya sa bawat sulyap ng kaibigan. "May tinatago ka ba sa akin? Hindi kaya..." Bigla itong napatili at hinawakan ng balikat niya. "Siya ba ang ama ni Yvette? Tama ba ang aking hinala?" Tila excited na tanong pa ni Rowena. Hindi siya nakapagsalita at dahan-dahan lang na tumango. Napangiti si Rowena bago mapatili ulit sa kilig na ikinahiya niya dahil pinagtitinginan sila ng mga tao sa paligid. Agad niyang hinila ang kaibigan sa isang tent na walang tao at doon nagsimulang ikwento ang mga nangyari. Habang masinsin niyang ikinukwento ang mga lihim, hindi maalis ang ngiti sa labi ni Rowena. Paminsan-minsan, kinikilig at pumipisil sa kanyang braso. "Grabe, si Captain pala. Hindi mo man lang sinabi. Ang gwapo niya at may pagkamisteryosong bad boy pa ang dating. Ay naku, kinikilig talaga ako para sa'yo." Tilipan ni Rowena. Hindi napigilan ni Ingrid ang mapangiti sa reaksyon ng kaibigan. "Oo nga pala, may plano kami ni Victor na palihim na pumunta ng Maynila bukas. May asikasuhin kami tungkol kay Yvette. Kaya habang wala ako, ikaw na munang bahala rito ah." Bilin Ingrid. "Ha? Kayo lang dalawa? Parang honeymoon lang ah." Pinandilatan niya ang kaibigan. "O hindi ganun." Tumawa lang ito at lalo pa siyang inasar dahil sa unting-unting pamumula ng mukha niya. Nang sumapit ang gabi, nagkaroon ng kaunting kasiyahan sa kampo. Nag-imbita ang mga sundalo sa ilang doktor at nurse na sumali
sa kanilang simpleng salo-salo. May bonfire sa gitna at ang malamlam na liwanag nito ang tanging ilaw sa paligid. Tatanggi sana siya sa paanyaya pero mabilis na hinila ni Rowena papunta sa mga upuan malapit sa apoy. "Huwag kang maarte, Ingrid, minsan lang to," saad ni Rowena. Napabuntong hininga siya at sumunod na lang. Pagkaupo, laking gulat niya nang makita si Victor na papalapit. Ang mga matay diretso sa kanya. Tumayo si Rowena at walang kaabog-abog na nagsalita. "Captain, dito ka na lang sa tabi ni Ingrid, umupo." Napandilatan ni Ingrid si Rowena bilang babala. Pero ngumiti lang ang kaibigan at nagkibit balikat. Nang makaupo si Victor sa tabi niya, parang uminit ang pakiramdam niya. Napahawak siya sa magkabilang pisngi at umusog ng kaunti. "Iniiwasan mo naman ako." Tanong nito na agad niyang kinalingon. "Hindi naman sa ganoon. Baka anong isipin nila?" Habang tuloy ang masayang kwentuhan ng iba, nagpalitan ng mga sundalo at doktor ng kanilang mga karanasan. Mga nakakatawang pangyayari sa kampo, mga misyon at mga alaala. Samantala, tila nagkaroon ng sariling mundo sina Victor at Ingrid, nag-uusap ng pabulong tungkol sa plano nila kinabukasan. "Umiinom ka?" tanong ni Victor. Nagulantang naman si Ingrid nang makita ang red horse na hawak niya, na di niya namalayang pinahawak pala ni Rowena. Agad niyang binaba ito at sunod-sunod na umiling. Napabungis-ngis naman si Victor. "Relax, hindi kita ikukulong kung iinom ka. Pero mas mabuti kung wag na lang." Natatawang sabi pa nito. "Wine lang at soju ang iniinom ko," saad ni Ingrid. Hindi na muling magsalita si Victor sa tabi niya at tahimik na lamang siyang pinagmamasdan nito at hindi niya maiwasang kabahan. Maya-maya pa at may nagpatugtog ng gitara at isa-isang kumanta ang iilang mga sundalo at doktor. Ang iba naman ay sumasayaw. "Captain, gayain mo na naman si Dr. Ingrid, magaling sumayaw yan." Biro nga ni Rowena. Laglag ang panga ni Ingrid dahil sa sinabi ni Rowena agad siyang napaligong kay Victor. Nakalahad na ang isang palad nito sa harapan niya. At nang maglapat ang kanilang mga mata, biglang parang may kuryenteng dumaloy sa pagitan nila. "Pwede ba kitang isayaw?" Masuyong tanong ni Victor. Marahan siyang tumango at inabot ang kamay ni Victor. Nang dumikit ang mga palad nila, muling namula ang magkabilang pinski ni Ingrid. Iginabay siya ni Victor sa gitna. Marahan siyang tumango at inabot ang kamay ni Victor. Nang dumikit ang kanilang mga palad, naramdaman niya ang mainit na haplos nito na tila ba dumadaloy hanggang sa kanyang dibdib. Iginabay siya nito sa gitna at nang sumayaw na sila, marahang kumapit ang malalaking kamay nito sa kanyang bewang. Ramdam ni Ingrid ang init ng palad ni Victor na nakadikit sa kanyang katawan. Isang init na parang apoy na gumapang sa buong pagkatao niya. Parang lumambot ang kanyang tuhod sa bawat hakbang nila at sa bawat galaw ay lalong nagiging malapit ang kanilang mga katawan. Tila nawawala ang kanyang paghinga sa tuwing humihigpit ang kapit nito sa kanyang bewang. At ang bawat haplos ng mga daliri ni Victor sa kanya ay nagdudulot ng kiliti sa kanyang balat. "Ingrid." Marahang bulong ni Victor at halos hindi naririnig sa lakas ng kanta sa paligid. "Salamat sa lahat." Saad nito. Nag-init ang mukha ni Ingrid sa sinabi nito at nahihiyang nag-iwas ng tingin. Para bang matutunaw siya sa bawat salitang binibitiwan ni Victor at sa mga titig nito. Habang naglalaro ang apoy ng bonfire sa kanilang paligid, ramdam niya ang tibok ng sariling puso na sumasabay sa mga bulong ng hangin. "Mukhang tuluyan na akong nahulog," bulong niya sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, hindi naging maayos ang tulog ni Ingrid. Paulit-ulit, bumabalik sa kanyang isipan ang mga nangyari. Kagabi ang init ng mga haplos ni Victor
at ang mga titig nitong nagdulot ng hindi mapigilang kilig sa kanyang dibdib. Kaya naman nang magising siya kinaumagahan ay mugto ang kanyang mga mata. Habang inaayos niya ang kama ay hindi niya mapigilan mapangiti. Excited din siya ngayong araw na makita si Yvette at sigurado siyang mahabang usupan ang mangyayari ngayong araw. 8:00, ang usapan nila ni Victor. Magkikita sila sa rooftop ng ospital. Nandun ang sasakyang magdadala sa kanila patungong Maynila, isang military helicopter. Pagkatapos niyang ayusin ang kama, ay pumasok na siya sa banyo at naligo umabot ng ilang minuto ang tagal niya sa banyo bago siya makalabas. Yvette, sana hindi ka magalit kay mommy kapag nakita mo ang daddy mo na ilang taon mong hindi mo na silayan. Bulong ni Ingrid habang pinagmamasdan ng sarili sa harap ng salamin. Suot ang isang white long sleeve shirt, high-waisted black cargo pants at puting sapatos. Pagkatapos niyang ayusin ang sarili at siguraduhing lahat ng kailangan niya ay nasa shoulder bag, lumabas na siya ng kwarto at sumakay ng elevator papunta sa rooftop. Ilang minuto pa bumukas na ang elevator, huminga muna siya ng malalim bago magsimulang maglakad. Nakita niya si Victor, nakatalikod at tila seryosong nakatanaw sa malayo. Nang maramdaman ang presensya niya, humarap ito at nangumiti ng bahagya. Dahan-dahan siyang lumapit. "Good morning, Ingrid." Saad ni Victor. "Good morning, Victor. Huwag ka mag-alala, sigurado akong magugustuhan ni Yvette pag nakita ka." "Sana nga. Sana magustuhan niya ako." Sagot naman ni Victor na may halong kaba sa kanyang boses. Inalalayan siya nito na umakyat sa military helicopter at maya-maya pa umandar na ito. Namangha naman si Ingrid sa kanyang nakikita. "First time mong makasakay sa helicopter?" tanong ni Victor. Tumango naman si Ingrid. Habang nasa ere, naramdaman niya ang antok dala ng puyat kagabi. Kaya ilang sandali lamang ay napapikit siya at nakatulog. Nagising na lamang siya sa mainit na haplos ni Victor sa kanyang braso at bahagya siyang napabalikwas. Napangiti naman sa kanya ang binata dahil sa kanyang naging reaksyon. Muli siyang inalalayan pagkababa nila iyang lalaki, ang lumapit at magalang na nagpakilala kay Ingrid. Ginantihan naman ito ni Ingrid nang magiliw ng ngiti at mahinhing nagpakilala. Maya-maya, sininyasan ng lalaki si Victor na mag-uusap. Pinagmasdan niya lamang ang dalawa hanggang sa naglakad si Victor, papalapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay na ikinagulat niya. Marahan ang pagkakahawak nito. "Victor, may problema ba? Mukhang seryoso kasi yung pinag-uusapan niyo eh." Tanong ni Ingrid. "Walang problema kaya wag ka nang mag-isip ng kung ano-ano." Hinila siya ni Victor patungo sa motor na nakaparada sa gilid at sinuot ang helmet sa kanya. "Hindi ba delikadong sumakay dyan?" tanong ni Ingrid. "Delikado kung ibang magmamaneho. Huwag kang mag-alala, iingatan naman kita." Biglang uminit ang dalawang pisngi ni Ingrid at muli niyang naramdaman ang pamilyar na emosyon sa kanyang puso. Nang sumakay na si Victor sa motor, sumunod naman siya. Mahigpit ang pagkakayakap niya, dahilan para asarin siya nito. "Huwag mo na nga akong asarin, first time ko lang makasakay dito at isa pa. Maraming sinusugod sa ospital noon dahil sa aksidente sa motor no, kaya nga nakakatakot eh. Pag akong kasama mo Ingrid, hindi ka malalagay sa panganib. Kung gusto mo, higpitan mo pa ang pagkakahawak sa abs ko." Natatawang tugon ni Victor sa kanya. Napasimangot naman siya. Maya-maya pa, tumunog na ang tambutso at linisan na ang lugar na hindi pamilyar kay Ingrid. Sa bawat hangin na humahaplos sa kanya, napapangiti siya. Pinagmamasdan naman si Victor sa side mirror. "Para kang bata, doktora." Sad pa ni Victor. "Hindi ba pwedeng namamanghalang ako? Mag-focus ka na lang sa pagmamaneho mo." Sad ba ni Ingrid? "Paano ko makakapag-focus kung isang magandang Diyos ang nakayakap sa akin?" Laglag ang panga niya sa narinig
Dahang-dahang uminit ang magkabilang pisngi niya. Pinagtawanan naman siya ni Victor at maya-maya pa, sumipol ito. Napayuko na lamang siya at mahinang hinampas ang dibdib ni Victor. Corny. Mahinang bulong ni Ingrid at dahan-dahan nang umiti. Muling nagsalita si Victor at tinanong kung saan siya nakatira. Sinabi naman niya ang address. Mga ilang oras pa, narating na nila ang subdivision. Nang inalis ni Ingrid ang helmet, bumati ang guard at pinapasok sila sa loob. Huminto sila sa sky blue na gate at muli siyang inalalayan ni Victor pababa ng motor. Huminga muna ng malalim bago pinindot ang doorbell. Ilang sandali, bumukas iyon. Nagulat ang isang katulong nang makita siya. Ngumiti lamang si Ingrid bilang tugon at binati ito. Nasaan ang magulang? Nasa ospital po sila, Ma'am Ingrid. Araw po ng check-up nila at si Yvette naman po ay nasa garden. Tugon ng katulong. Nang makapasok sila, sinenyasan niya si Victor na umupo muna. Victor, may gusto ka bang inumin? Tubig lang, Ingrid. Kumrot naman ang noo niya nang makitang nanginginig si Victor at pumiyok pa ito nang magsalita. Dalhan mo siya ng tubig. Tumango naman ang katulong at umalis na. Dito ka muna, Victor. Pupuntahan ko lang si Yvette, kakausapin ko muna siya. Ingrid, mas mabuti muna. Huwag niya munang malaman ngayon na ako ang daddy niya. Ayoko siyang biglain. Gusto ko lang ngayong araw na makasama siya. Napatango-tango si Ingrid. Sige, kung yan ang gusto mo, rerespetuhin ko ang desisyon mo. Nagpaalam na siya kay Victor at naglakad palabas ng mansion upang puntahan si Yvette sa garden. Naabala sa paglalaro ng dollhouse kasama ang isang katulong. Nang makita siya nito, sinenyasan niya itong huwag maingay. Ate, saan ka pupunta? Magalang na tanong ni Yvette sa isang katulong na tumayo. Kukuha lang ako ng merienda mo. Sagot naman ng katulong at naglakad papalayo sa garden. Dahan-dahang naglakad si Ingrid at nang makalapit siya kay Yvette, dahan-dahan niyang tinakpan ang mga mata nito. Mommy! Sigaw nga ni Yvette. Natawa naman siya. Sa tuwing ginagawa niya ito, agad nitong nahuhulaan kung sino siya dahil sa kanyang pabango. Nang inalis niya na ang dalawang kamay sa mga mata ni Yvette, agad itong yumakap sa nang mahigpit sa kanya. Mommy, miss na po kita. Ang tagal mo pong nawala. Natawa naman si Ingrid. Hindi pa ka nag-iisang linggo nang mawala siya. Miss na rin kita, anak. Dahan-dahang lumayo si Yvette sa kanya. Akala ko po super tagal pang balik nyo. Babalik din kaagad dun si Mommy. Namiss lang kita. Gusto ko lang magbonding tayong dalawa. Miss na kasi kita eh. Sad pa nga nito sabay hinawakan ng pisngi ng bata. Magbe-beach po tayo? Hindi pa sa ngayon anak eh, dahil saglit lang naman ako dito, pupunta na lang tayo sa mall. Ayos lang ba sa'yo? Ayos lang po sa akin, Mommy. Nakangiting sagot ni Yvette at tinaas ang dalawang kamay nito, senyales na gusto nito magpakarga. Agad naman itong humalik ng sunod-sunod sa pinski ni Ingrid, pagkatapos ay sumiksik ito sa kanyang leeg. Pumasok na sila sa loob ng mansion. Sa bawat hakbang ni Ingrid ay bumibigat ang pakiramdam niya. Natatakot na baka magtampo sa kanya ang anak dahil ngayon lang nito masisilayan si Victor. Habang lumalaki kasi si Yvette, ay ni minsan ay hindi ito nagtanong sa kanya kung nasaan ang ama nito, na mas lalong nagpaisip sa kanya na baka hindi normal ang pagpapalaki niya kay Yvette. O baka nasanay lang ito na siya ang kasama, kaya siya lang hinahanap nito. Hindi niya alam ang gagawin sa oras na magtampo si Yvette sa kanya dahil sa kanyang mga nilihim. Pagkapasok nila sa loob ng mansion, agad na tumayo si Victor. Nanginginig ang mga kamay at tuhod nito, hindi maalis ang tingin kay Yvette. Mommy, who is he? Bulong nga ni Yvette sa tenga ni Ingrid. He's a friend of mine, sweetheart. Go on, introduce yourself. Saad ni Ingrid. Hi po, I'm Yvette Luis Flores.
Nice to meet you, Yvette. Sad naman ni Victor at halos maluha-luha pa nga. Habang pinagmamasdan ni Ingrid ang dalawa, nakikita niyang puno ng emosyon ang mata ni Victor. Pananabik at saya. Nang mapatingin din siya sa kanyang anak, nakita niyang seryoso ang tingin ng bata kay Victor. Kaya naman ay nagsalita siya. Bibihisan ko lang si Yvette, Victor. Saglit lang kami. Sad nga ni Ingrid. Ngumiti naman si Victor sabay sabing take your time. Umakyat siya. Sa hagdan buhat pa rin si Yvette. Dinala niya ito sa kwarto at maingat na ibinaba sa kama. Agad na tumalon-talon ang bata sa kasiyahan. Habang pumipili siya ng damit, bigla itong nagsalita. Mommy, that guy is weird. Napangiti siya at napatigil sandali sa pagpili ng damit. Weird? Kunot noong tanong ni Ingrid. Yes, Mommy. He's super weird but he looks like a prince. Napangiti na lang siya sa sinabi ng anak. Bagamat inosente si Yvette, mukhang hindi na siya mahihirapan ipaliwanag ang pagkatao ni Victor. Mommy, is Tito Victor really just your friend or he is your jowa? Nanlaki ang mga mata niya. Mabilis siyang lumapit kay Yvette, hindi malaman kung matatawa o magugulat. Niyakap naman siya nito nang mahigpit habang bungisngis ng tawa. Paano mo naman nalaman ang salitang jowa? Narinig ko po kay Manang, tinanong po niya si Ate Lorraine kung may jowa kasi laging umingiti po kapag may kinakausap po siya sa phone. Napahawak si Ingrid sa leeg. Hindi alam kung matutuwa sa pagiging mausisa ng anak o mag-aalala dahil napakaaga nitong matuto ng ganitong mga salita. Hinaplos niya ang buhok ni Yvette. Si Tito Victor, matagal ng kaibigan ni Mommy anak. Wala pa akong jowa pero kung sakaling magkakaroon okay lang ba sa'yo? Tumitig si Yvette at ngumiti ng matamis kay Ingrid. It's okay, Mommy, as long as he's nice and not weird. Hindi napigilan ni Ingrid ang mapatawa. Pagkatapos pumili ng damit, isinuot niya na ito kay Yvette, isang cute na pastel pink dress na may maliliit na bulaklak sa laylayan. Bagamat simple, bumagay ito sa inosenteng ganda ng bata. Napakaganda mo talaga anak, para kang prinsesa. Ngumiti si Yvette at nag-pose pa nga sa harap ng salamin, tuwang-tuwa sa kanyang itsura at nag-thank you at yumakap pa sa kanyang mommy. Muli niya itong at lumabas sila ng kwarto. Nang marating nila ang dining room, nagulat siya nang tinaas ni Yvette ang dalawang kamay sa harap ni Victor. Karga po! Wika ng bata sa maliit na boses. Pinagmamasdan lamang ni Ingrid ang dalawa. Kitang-kita niya kung paano tinitigan ni Victor si Yvette. Mahinang tinapik ng bata ang magkabilang pisngi ng ama na ikinangiti ni Victor. Ilang saglit pa, nagulat siya nang makita ang mga luha na unti-unting tumutulo mula sa mga mata ni Victor. Why are you crying, Tito Victor? I'm sorry Yvette, I'm just happy to see you. Sad naman ang lalaki. Ngumiti ang bata at muling niyakap si Victor nang mahigpit. Bago pa maiyak si Ingrid, niyaya niya ang dalawa na umalis na. Kotse niya ang ginamit papuntang mall si Victor. Ang nagmaneho na sa passenger seat siya. Nakaupo nakakandong sa kanya si Yvette na tuwang-tuwa nakatanaw sa bintana. Mga ilang oras pa ay narating na rin nila ang mall. Pagkapasok nila sa loob agad, hinila ni Yvette si Victor papasok sa tindahan ng mga laruan. Tahimik na nakamasid si Ingrid sa mag-ama. Tito Victor, this doll is so beautiful. Like you. Sad pa nga ni Victor. And like Mommy po. Nang mapalingon si Victor sa kanya, kumalabog ang puso niya kaya nagkunwari siyang nagmamasid-masid sa paligid. Binili ni Victor ang manika na gusto ni Yvette at pagkatapos ay nagtungo sila sa arcade. Masiglang tumakbo ang bata patungo sa claw machine. Tito Victor, tulungan mo po ako. Gusto ko po makuha yung teddy bear. Sige, subukan natin. Tignan natin kung kaya nating makuha. Inabot ni Victor ang hawak at sinubukan na makakuha ng teddy bear
nang hindi ito makuha agad ng magikik si Yvette. Okay lang po dito, masaya naman. Lahat ng makita ni Yvette sa arcade ay nilaro nila hanggang sa makaramdam ito ng gutom kaya pumunta sila ng Jollibee. Si Victor ang umorder. Mommy, si Tito Victor ang galing maglaro. Talaga? Nagustuhan mo ba yung time na kasama mo siya? Opo, Mommy. Tito Victor is so much fun. Mommy, pwede po bang siya sumama sa atin sa beach? Of course, Yvette. Pwede namang sumama si Tito Victor sa atin ulit. Masayang niyakap ni Yvette ang ina. Yay! Thank you, Mommy! Hinaplos ni Ingrid ang buhok ng anak sa pagbabalik nilang dalawa ni Victor sa Santa Estrella. May bagong pag-asa siyang babaunin na magiging buo ang kanilang pamilya. Nang sumapit ang 3:00, ay nagpagsya na silang umuwi. Nakatulog si Yvette sa bisig niya. Hindi niya man gusto itong iwan, pero kailangan nga nilang bumalik ni Victor. Nasa kwarto sila ni Yvette. Ingrid, salamat sa lahat ha. Pagkatapos ng mission mo sa ospital, sasama na ako sa inyo pabalik dito sa Manila. Napasinghap si Ingrid sa narinig. Ano bang pinagsasasabi mo, Victor? Lahat ng sinabi ko sa iyo nung makita kita, totoo. Gusto ko kayong makasama. Kayo ni Yvette. Sapat na ang ilang taon na nagserbisyo ako sa bayan, kayo na ang magiging priority ko. Ayoko nang sumabak pa sa gera. Dati hindi ako natatakot mamatay. Pero ngayon, takot na takot ako. Ingrid, sinasabi mo ba, Victor, na tatalikuran mo ang pagiging sundalo mo para sa amin? Tatalikuran ko ang sinumpaan ko sa bayan para sa inyo. Kasi enough na yung nagawa ko. Sa tingin ko naman, marami na rin akong nasakripisyo. Sunod-sunod na bumagsak ang luha sa mga mata ni Ingrid. Napapikit siya nang maramdaman ang mainit na haplos ni Victor sa kanyang pisngi. Hanggang sa dumampi ang malambot nitong labi sa kanya. Magaan at puno ng pag-iingat ang halik ni Victor. Sapat upang damhin niya ang init ng kanyang damdamin. 5 segundo lamang ang itinagal ng halik na iyon bago marahang lumayo si Victor. Nang idilat ni Ingrid ang mga mata, nakaramdam siya ng bahagyang hiya. Bumalik na tayo, Ingrid. Baka kung saan pa tayo mapunta kung magtagal pa tayo dito. Saad ni Victor. Nanlaki ang mga mata niya sa biro ni Victor. Tumayo siya at humalik sa pisngi ni Yvette. Bago sila umalis ng kwarto, nag-iwan silang dalawa ng sulat at magkahawak kamay na lumabas sa mansyon. Hanggang sa pagsakay nila ng helicopter patungo sa Santa Estrella, magkasama sila. Pasado 6:00 na ng gabi nang makalapag sila sa rooftop ng ospital. Bago sila maghiwalay, muli siyang hinalikan ni Victor sa pisngi. Hindi napigilan ni Ingrid ang mapangiti nang bumalik siya sa kanyang kwarto. Pagbagsak niya sa kama, pinatong niya ang kamay sa kanyang dibdib, malapit sa puso. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganito katinding pagmamahal. At ang damdaming iyon ay para kay Victor. Ngunit panandalian lamang ang kasiyahang naramdaman ni Ingrid dahil pagkalipas ng 10:00 ng gabi, nagsimula ang matinding labanan sa pagitan ng mga sundalo at rebelde. Kaya nang magising siya kinaumagahan, napuno ang ospital ng mga sugatang sundalo at mga sibilyang nadamay sa digmaan. Ingrid, saan ka pupunta? Sigaw ni Rowena sa kanya nang makitang palabas siya ng ospital. Hinawakan siya ni Rowena sa braso at nagulat nang makitang mga luha sa kanyang mga mata. Rowena, nangako siya sa amin ni Yvette. Umiiyak na tugon ni Ingrid sa kaibigan. Shh, babalik siya, Ingrid, kasama ang ilang sundalo. Kaya ayusin mo ang sarili mo dahil kailangan ka namin. Sagot naman ni Rowena. Natauhan siya sa sinabi ng kanyang kaibigan at nilibot ang buong paligid. Napagtanto niyang tulad ni Victor, may misyon din siya, ang magligtas ng buhay. Ngunit 2 araw na ang lumipas, wala pa ring balita si Ingrid tungkol kay Victor at lalo pang dumami ang mga pasyente sa ospital. Ingrid, ayos ka lang ba? Tanong ni Rowena na nag-aalala.
Paano ako magiging maayos? Rowena, kung hanggang ngayon wala pa ring balita sa kanya. Kahit mga kasamahan niya sa serbisyo, wala pa ring maibigay na impormasyon eh. Lumuluhang saad ni Ingrid. Huwag kang mawala ng pag-asa. Ingrid, ipagdasal mo siya. Saad naman ito. Sa ngayon umaasa ako, Rowena. Pero kung umabot ng 2 o 3 araw wala pa ring balita, ayoko na talagang umasa. Sad na nga lamang nito. Niyakap siya ni Rowena upang kahit papaano'y maibsan ng sakit na nararamdaman. Ngunit isang putok ng baril at sigawan ang nagpabalik sa kanilang sa loob ng ospital. Nakapasok na pala ang mga rebelde sa may mga kasamang sugatan at mga babaeng manganganak. Iharap niyo sa akin, magaling na doktor. Manganganak ang asawa ko. Sigaw ng leader ng mga rebelde na si Ricardo. Lahat ng doktor at nurse ay napatingin kay Ingrid. Nang lumapit sa kanya ang lalaki at marahas na hinawakan ang braso niya, nakita niya ang suot nitong military dog tag sa leeg. Marami ang nakalagay dito, ngunit ang nagpapukaw ng kanyang pansin ay ang buong pangalan ni Victor. Nakatulala siya, tila nabingi at tanging ang malakas na tibok ng kanyang puso ang naririnig. Namuo ang mga luha sa kanyang mata. Bakit ko ililigtas ang asawa mo? Hindi na namalaya ni Ingrid na sinabi niya ito. Kaya't nakatanggap siya ng sampal mula sa leader. Ricardo, tama na! Sigaw ng isang babae at namimilipit sa sakit. Napalayo si Ingrid. Tila nakalimutan niya ang pagiging professional na doktor. Tanging nararamdaman niya ngayon ay galit. Galit na hindi nababalik si Victor sa kanila ni Yvette. Ingrid. Niyugyug siya ni Rowena ngunit wala siyang naging reaksyon. Malamig ang kanyang mga mata. Natauhan lang siya nang biglang pumasok sa isip niya ang ngiti ni Yvette noong isilang ito. Kaya naman ay lumapit siya sa babae at inutusan ng mga nurse na ayusin ang gamit sa labor room. Nakahiga na rin ang babae sa stretcher. May sakit sa puso ang asawa ko. Saad nga ng leader. Alam mong bawal magbuntis ang isang tulad niya. Sagot naman ni Ingrid. Doc, walang kasalanan ng asawa ko. Ako na mismo ang nagpumilit na mabuntis siya. Nahirapang sabi ng babae. Ngunit nakangiti ito. Pinagmamasdan ni Ingrid ang dalawa. Parang namamaalam na ang babae. Bigla siyang nakaramdam ng lungkot. Nang pumasok na sila sa labor room, ginawa ni Ingrid ang lahat ng kanyang makakaya. Ngunit nang mailabas ang sanggol, bago tumigil ang tibok ng puso ng babae sa monitor, nag-iwan ito ng huling habilin sa kanya. Doc, kayo na pong bahala sa baby ko. Saad ng babae. Tumango lamang siya at nang lumabas siya sa labor room, nakita niyang nagliwanag ang mukha ni Ricardo nang makita ang sanggol. Napangiti ito at napaluha, humalik sa noo ng bata. Nang tumingin ito sa kanya, sinabi din nito ang parehong mga salita na sinabi ng babae. Walang magbabantay sa kanya kapag nakulong ako, doktora. Kayo nang bahala sa kanya. Sad na lamang ni Ricardo. Umiyak itong pumasok sa loob ng labor room upang daluhan ang asawa na namatay sa panganganak. Pinagmamasdan ni Ingrid ang sanggol sa bisig niya. Dahan-dahan sumilay ang ngiti sa labi niya hanggang sa marinig niya ang pamilyar na boses. Victor? Saad ni Ingrid, bumuhos ang mga luha niya. Nang makakalapit sa kanya si Victor ay hinalikan siya nito sa noo pagkatapos pinagmasdan ng sangool na karga niya. Hanggang sa lumabas si Ricardo sa labor room, binunot naman ni Victor ang kanyang baril. Ngunit itinaas lamang ng lalaki ang 2 kamay, senyales na sumusuko na ito. Lahat ng mga rebelde ay sumuko na sa kamay ng mga sundalo dahil nagtagumpay ang mga ito na mapatay ang gobernador ng Santa Estrella. Naghimagsik ang mga rebelde dahil inangkin ng gobernador ang kanilang hanapbuhay. At ang mas matindi pa, 2 kapatid na babae ni Ricardo ay pinatay at ginahasa ng gobernador. Dahil sa bulok na sistema ng hustisya,
Hindi ito napatunayan sa korte, kaya't inilagay na nila ang batas sa kanilang mga kamay dahilan para magkaroon ng giyera sa probinsya. Makalipas ang 2 araw, muling bumalik ang katahimikan sa probinsya. Kahit pumanaw na ang gobernador, muling binuksan ng korte ang kaso laban sa kanya at ang ilang sangkot sa panluloko sa mga magsasaka ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Kasabay nito, nagpakamatay si Roberto sa loob ng kulungan. Ngunit bago ito pumanaw, sumulat ito para kay Ingrid. Binibigyan ng permiso na siya na ang bahala sa sanggol. Akala ko hindi ka na makakabalik, Victor. Baliw ka talaga. Hindi ako makatulog at makakain ng maayos dahil sa pag-aalala sa iyo eh. Pagluluha ni Ingrid. Ngayong nandito na ako, papatabain kita. Sad pa nga ni Victor. Baliw ka talaga. Yung baby Ingrid, sinong mag-aalaga sa kanya? Tanong ni Victor. Ako, Victor. Akong mag-aalaga sa kanya, sa akin na siya. Yumakap naman si Victor sa bewang niya at bumilong. Hindi lang siya sa'yo, doktora. Akin din. Natawa naman si Ingrid. Nasa labas sila ng nursery room. Pinagmamasdan nilang dalawa ni Victor ang sanggol na natutulog sa incubator. Lumipas ang mga araw, linggo, hanggang maging buwan ay tinupad nga ni Victor ang sinabi nito na magre-resign sa pagiging sundalo at sasama sa kanya sa Maynila. Ngayon ay nakatira sila isang kondo na pansamantala muna silang mananatili hanggat hindi pa naayos ang bahay na pinapagawa ni Victor. Pinaliwang na rin ni Ingrid nang dahan-dahan kay Yvette kung sino ba talaga sa buhay nila. Si Victor dagdag pa ang bagong magiging parte ng pamilya nila na si Vince. Tuwang-tuwa naman ang bata at palagi itong nakadikit sa sanggol at lalo na sa ama. Ang relasyon naman nilang dalawa ni Victor ay hanggang girlfriend at boyfriend pa lamang. Gusto kasi ng lalaki na ligawan muna siya hanggang sa dumating sila sa yugto ng pagpapakasal. Kaya naman natatawa na lang si Ingrid tuwing tinatawag niya si Victor ng boyfie, short term ng boyfriend. Ingrid, tulog ng mga bata. Bulong ni Victor sa kanyang tenga. Mahina niya itong hinampa sa dibdib. Baka nakakalimutan mo, Victor, girlfriend mo pa lang ako. Hindi mo pa ako asawa. Ikaw kasi masyadong pabebe. Sad pa nga ni Ingrid. Mukhang nagsisi na nga ako Ingrid. Dapat pala hinayaan na lang kitang pikutin ako. Pasado 8:00 na ng gabi, nasa kwarto lang sila kasamang mga bata. Si Vince sa crib at si Yvette naman sa maliit na kama malapit sa crib. Puro ka talaga kalokohan. Matulog na nga lang tayo. Napabungis-ngis siya nang pumatong ito sa kanya. Victor, ano ba? Palagi mo na lang akong sineseduce, Ingrid. Sa unang pagkikita natin, inakit mo ko. Natatawang saad ni Victor. Ako, sinisi mo pa ako ha. Napatawa si Victor. Bakit kasi sobrang ganda mo? Maputi pa at ang haba ng hita. Ang sarap kagatin. Mahinang tinampal ni Ingrid ang balikat ni Victor. Pag kinasal tayo, Victor, huwag na tayong mag-honeymoon. Baka malak na talaga tayo ng tuluyan. Natawa nga sila. Hindi malalak, Ingrid, babaon ko lang. Matulog na nga tayo. Kung ano-anong naririnig ko mula sa'yo eh. At least, doktora, marami kang matututunan sa akin. Tumawa na lang siya at hinayaan si Victor na gawin ang gusto nito. Sinimulan ni Victor siyang halikan sa noo, pababa sa ilong, hanggang sa maabot ang labi niya. Pakiramdam ni Ingrid ay nabibilisan siya sa lahat ng mga nangyari sa kanya. Parang kahapon lang nang mag-usap sila ni Rowena tungkol sa pagiging single niya kahit ilang taon na iyon nakalipas. Siguro ay dahil tuwing kasama niya si Victor at si Yvette, hindi niya pinapansin ang takbo ng oras, kundi ang mga alaalang kasama ang mga taong mahal niya. Pati na rin ang bagong biyayang si Vince sa buhay nila ni Victor. Ingrid, maraming salamat. Masuyong saad ni Victor. Hindi ka ba nagsasawa na sabihin ang mga salitang yan? Tanong naman ni Ingrid.
Yumakap sa kanya si Victor. Hindi ako mapapagod na sabihin ng mga salitang yan dahil noon pa man, nang makita kita sinabi ko na sa sarili ko na mahirap kang abutin. Mataray at sopistikada. Pero sabi ko, hindi ako susuko at magsasawa. Nasuyuin ng mataray na doktora. Mahal kita, Ingrid. Ang corny mo pero mahal din kita, Victor. Matulog na nga tayo. Yumakap siya kay Victor at naramdaman niya ang paghalik nito sa kanyang noo bago siya nakatulog. Kinaumagahan, nagising siya at nagulat nang makitang singsing na nasa daliri niya. Umagang-umaga, Victor, papaiyakin mo ko bulong ni Ingrid at hinanap si Victor hanggang sa matagpuan niya itong karga si Vince. Habang si Yvette naman ay nakaupo sa sofa nang mapalingon ito sa kanya. Matamis itong ngumiti. Good morning, Mrs. Zamora. Masuyong saad ni Victor. Bigla siyang kinilig sa pagtawag nito sa kanya ng Mrs. Tumayo siya at lumapit. Hinalikan si Yvette at sunod si Vince. Ako, doktora, walang morning kiss? Napangiti naman siya at hinalikan si Victor sa noo. Maraming salamat, Victor, sa lahat. Sobrang blessing talaga na dumating ka sa buhay ko. Napangiti si Victor. Ganon din ako, Ingrid, sobrang blessing sa buhay ang kagaya mo. Simula nung kumatok ka sa pinto ko nung araw na yon nang mauwi tayo sa ganitong masayang sitwasyon. Kung hindi pala ako sumama nun kay Rowena sa bar, hindi pala tayo magkikita Natatawang sad pa ni Ingrid. Siguro, pero tadhana ang gagawa ng paraan para magkita tayong dalawa. Gaya nito, pinaghiwalay tayo, pero muli tayong nagkita. Daddy, ano po ang tadahan? Biglang tanong naman ni Yvette. At nagkatingin na naman silang dalawa ni Victor at ito na ang sumagot sa tanong. Tadhana. Ang tadhana, Yvette, isang misteryo na hindi natin kayang hulaan. Minsan darating ito nang biglaan at walang pasabi. At may mga pagkakataon na magtatagal bago ito magbunga. Napangusa naman si Yvette. Senyales na hindi ito na kakaunawa sa mga sinasabi ng kanyang ama. Napatawa na nga lamang si Ingrid. Bata ka pa kasi, Yvette. Pag nasa tamang edad ka na, mauunawaan mo rin. Sunod-sunod na tumango si Yvette at tinuon na lamang ang atensyon nito kay Vince. Umupo si Ingrid sa tabi ni Victor at sinandal ang ulo sa balikat nito. Labis ang saya na naramdaman niya. Akala niya hindi na siya makakapag-asawa dahil wala siyang naging karanasan sa relasyon. Sulit naman pala ang paghihintay niya dahil tulad ni Victor, ang makakasama niya habang buhay. Ngayon ay nauunawaan niya na si Rowena na mayroon na ring bagong kasintahan kaya nakuha nitong magpaiwan sa Santa Estrella. Ang paghihintay at pagtanggap sa tamang panahon ay may dalang gantimpala. At minsan, ang pinakahihintay mong pag-ibig ay dumarating kapag hindi mo inaasahan. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahala ni na Victor at Ingrid. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa inyo. I-comment lamang po kung gusto nyo magpa-shoutout sa susunod nating story. Thanks for listening!